Amen. Buksan po natin ang salita ng Diyos sa First Chronicles. First Chronicles. Babasahin po natin ang ilang mga talata at sa verses 1 down to 5. Dito po tayo magko-concentrate ngayong oras na ito para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Dahil tayo po nagpe-prepare para sa atin pong investment conference at the same time ay sa atin pong Treasure Offering Sunday. Ang simbahang ito ay mayroon tayong gawain annually na magbigay ng atin pong mga mahalagang mga bagay sa ating buhay para magamit natin sa atin pong programa, sa ating building na inaasam-asam natin. Hindi ho ito, no? Although we are repairing this, but God has given us a new lot para doon po tayo ay, if the Lord blesses us, then we can transfer there in a bigger place. Amen? Kayo ba ay kasama ko doon? Mas malawak at mas marahil, mas maging komportable ang lahat. Pati ang mga bata sa Sunday school, magkaroon ng mga rooms doon. Mga building, sariling building ang Sunday school, sariling building ang Bible College, sariling building ang staff at, wow, may staff. At saka mga workers, meron silang air-conditioned rooms, may mga laptop doon. Okay, man. Marami na magpo-full time yan. Okay. At maraming mga missionaries, kakaroon dyan ng, well, we have planned. Kung kayo po ay dumadaan dito sa may office, di ba yan yung pagpasok diyan? Kikita po ninyo yung mga pictures doon, mga tarp na nun, apat na tarp yon. Yung isa ay yung auditorium, yung isa ay building para sa Sunday school, yung isa naman para sa nin. At nandun po yung presyo. Amen. Yun ba ibibigay ng Diyos sa atin? Well, depende sa, He knows what we need. Amen? We only have to do what we should do and follow by faith. Amen. Okay, First Chronicles chapter 29. Andun na po kayo, chapter 29. First Chronicles chapter 29. Babasahin natin verses 5. Verses 1 to 5. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. Now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron of things of iron, and wood for things of wood, onyx stones and stones to be set, glittering stones, and of divers colors, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance. Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God, moreover and above all that I have prepared for the holy house,
even 3,000 talents of gold, of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver, to overlay the walls of the houses withal, the gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificers, and who then is willing to consecrate his service. Ngayong umaga po, ay gusto ko pong tingnan natin doon sa verse number 3. Moreover, because I have set my affection to the house of my God. Tingnan natin ang atin pong mga affections. Asan ba talaga yung puso natin? Asan ba yung atin pong anong tinitibok ng atin pong puso? Anong gusto ng bawat isa? Where is our heart? Is our heart really for the house of our God or just for somebody else? Kaya tayo nasa bahay-sambahan or just to display. Tingnan natin ho. Let's have soul searching this morning. Amen? And test our affections. Nasaan ba talaga yan? And let's be honest with the Word of God. And let's be honest of ourselves. Huwag mo nang tingnan yung iba, ikaw na lang mismo. Kaya ho tayo nasa bahay-sambahan ng Diyos para tingnan natin sa harap ng salita ng Diyos kung nasaan na tayo at nasaan ang kalalagayan ng ating puso. David said, I have set my affection. He set his affection. It was a personal decision. I have set my affection to the house of my God. Hindi siya napilitan dahil sa iba. Hindi siya pinilit ng iba. But he himself said, I have set my affection to the house of my God. Itinalaga ko na ang aking puso sa bahay-sambahan ng aking Diyos. Doon na yung aking affection, doon na yung aking puso, doon na yung kagalakan ko, doon na yung kasiyahan ko, doon na yung lahat sa buhay ko. I have said it this morning. Ikaw, masasabi mo ba yun? We can parrot the words, but we may not be able to have the same affection. And this is my challenge this morning. Muli po, pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang salitang aming pag-aaralan. Bigyan mo nga po ng karunungan ang magdadala nito, ang inyong lingkod, upang sama-sama na tingnan namin ang aming mga affections kung nasaan nga po, Panginoon. At I pray that everyone would set indeed his or her affection to the house of God. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Pangunahan mo po kami. I-bless mo rin po ang awiting ihahandog sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Please take your seats. I can tell the world my Jesus saved me. By his power he changed me, and now I'm whole.
Marvelous the grace and mercy that sought me. With his love he bought me and saved my soul. Wonderful love, forever I'll tell it. In heaven above, I'll praise his name. In this world below, I'll sing of the glory. I'll tell the sweet story, how he made me his own. I can tell the world, sweet peace he has given, and his love he has proven on Calvary. Now I sing the song of amazing grace, how he took my place and set me free. Wonderful love, forever I'll tell it. In heaven above, I'll praise his name. In this world below, I'll sing of the glory. I'll tell the sweet story, how he made me his own. I can tell the world I'm going up yonder, no longer to wander in sin alone. Glorious to know, because of my Savior and his wonderful favor, heaven is my home. Heaven is my home. Wonderful love, forever I'll tell it. In heaven above, I'll praise his name, praise his name. In this world below, I'll sing of his glory. I'll tell the sweet story, how he made me his own. Praise his name, tell the world of his wonderful love. Amen. Praise the Lord. Please take your seats. Okay, nagpapasalamat sa Panginoon na yung awitin na yan expresses to us kung ano yung affection, no? Yung bang minamahal mo, yung tinatangi mo, yung gustong-gusto mo, iniibig mo, ika nga. Kaya yun po yung ating titingnan. Bilang mga anak ng Diyos, nasan ba yung pusong yan? Sino bang minamahal mo talaga? Ano ba talaga pagtingin mo sa bahay-sambahan ng Diyos? Diba, pag ikaw ay umibig, sino lang umibig dito? Sino na bang umibig dito? Ulitin ko yung tanong, sino ba talaga yung umibig na dito? Ano naramdaman ninyo nung makita mo yung iniibig mo at sinisinta mo? Makita mo lang siya, hindi ba? At ito yung tinutukoy natin dito. I have set my affection. Now, kayong mga karnal,
Kasi flesh talaga yung pinagana. Wala naman problema doon. Hindi naman masama yung flesh na yan. There are wrong flesh things. May mga kasalanan yan. That is lustful. Pero yung pag-ibig na yan na ibinigay mo sa iyong partner, na ibinigay mo sa asawa mo, na ibinigay mo sa nais mong makasama, hindi po yan masama. Hindi naman yan kasalanan. Pero makikita mo, set aside mo, sa lahat ng mga tao, sa lahat marahil ng mga nilalang, ay siya ang itinangi mo. Ika nga, siya yung nangingibabaw. That is the affection that God, and we are talking about in terms of the house of God. Sa lahat ng mga edifices na nakikita mo, sa lahat ng mga buildings na nakikita mo, sa lahat ng mga bahay na nakikita mo na you are mesmerized by the goodness of every house that you like most. Sasabihin mo po, gusto ko yung bahay na yan, ay bahay bakasyonan para sa akin. Gusto ko yung kulay ng bahay na yan. That is your affection. Pero ang ating punto ngayon, mga kapatid, if you are saved, are you saved? Yeah! Are you a member of this church? Yeah! Take your seats. Kung ikaw, yan ngayon, sa lahat ng mga nakikita mo, sa lahat ng mga houses and buildings that you are so attracted to, at gustong-gusto mong puntahan yun. At gustong-gusto mong tingnan yun. Ito ngayon yung sinasabi ng salita ng Diyos. That we should have set. David said, I have set my affection on the house of my God. Ganyan din ba ang pagtangi mo sa bahay-sambahan ng Diyos? Yun po yung ating tinitingnan ngayon. Ganyan ba pagtingin mo? Do you love going to the house of God? Do you love it? Yan ba'y tinatangi mo sa lahat ng mga bahay? Sa lahat ng mga buildings? And whatever thereof, yan bang itinatangi mo? Kaya ho, yun ang gusto nating tingnan ngayon. I have set my affection on the house of my God. Dahil, mga kapatid, as we prepare for our treasure offering, it is actually a thermometer of how we value the house of our God. Kaya ho, bilang mga mananampalataya, dapat nating tingnan yan. Kung malamig ang iyong puso sa bahay-sambahan ng Diyos, ay kailangan baguhin natin ngayong umaga. At magtutulungan ho tayo sa salita ng Diyos, because if you are a child of God, you must indeed have a higher value of the house of God with any other habitations or buildings in the whole world. Kaya ho, uunahin natin, dapat maunawaan natin, that we ought, number one, to have a high esteem of the house of God because of its divine value. Mahalaga po ang bahay-sambahan ng Diyos sapagkat ang kanya nga pong kahalagahan is not temporal, but it is eternal and it is divine. Galing sa Diyos yun. Tingnan po ninyo ang sabi ng verse number 1. Basahin natin sa ating text. David the king said unto all the congregation, Solomon, my son, whom
alone God hath chosen is yet young and tender, and the work is great for what? The palace is not for man, but for the Lord God. Ang bahay-sambahan ng Diyos ay sa Diyos, hindi sa akin, hindi sa iyo, hindi sa atin. It's the palace of God. Kaya makinig tayo maigi. Pag pumupunta ka sa bahay-sambahan ng Diyos, titingnan mo, hindi mo yan bahay. Kayong mga nakatira dyan, ay hindi mo yan bahay. Bahay ng Diyos yan. Kayong binigyan ng pribilehyo na dumalo at pumunta dito sa bahay-sambahan. Sa Diyos yan, hindi sa atin. Kaya nga hindi yan panahon para manligaw. Hindi ligawan niyang upuan yan. Kaya mga kabataan, hindi yan ligawan. Hindi para maghanap ng magiging kapartner mo sa buhay. Pumunta ka dyan para sa Panginoon. Yan ang ilagay mo sa puso mo. Kaya tayo nagpupunta sa bahay-sambahan. Kaya natin ini-improve ang bahay-sambahan. Dahil yan ay sa Diyos, hindi sa akin, hindi sa atin. While we are going to use it, God, it is God who owns the place. Kahit nasa pangalan ng Christian Bible Baptist Church, Anlote, yan ay sa Diyos. Kahit nakalagay sa permit, it's Christian Bible Baptist Church Los Baños. But that is the Lord's. Yan ang lagay mo sa isip mo. Kaya dapat bawat bahagi, bawat mga bagay diyan sa bahay-sambahan ng Diyos, yan po ay sa Diyos. Kaya ang pulpitong ito ay sa Diyos. Ang altar na ito ay sa Diyos. Ang upuang niyan ay sa Diyos. Ang piano na yan ay sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na yan ay sa Diyos. Sapagkat ako mismo ay sa Diyos at ikaw ay sa Diyos. Kaya yung mga kalukuhan mo at mga kasalanan mo ay walang puwang sa gawain ng Diyos. Kaya nga may altar. Oh, hindi tayo perpekto. Totoo yun. Sino ba dito ang perpekto? Ikaw lang? Nagkakamali tayo. May mga kasalanan tayo, pero huwag kang magtatago sa Diyos. Kaya nga may altar. Para sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos, ay pupunta ka dito sa altar at isusuko mo sa Diyos. At yan ay i-confess mo sa Diyos. At ikaw ay lalabas para gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya pag ipinapangaral ang salita ng Diyos na ikita mo na mali ka, ay sasabihin mo, Panginoon, mali ako. Tama ang iyong salita, sa iyo po ito. Pero masama ang aking inisip, masama yung aking puso, masama yung aking ginawa. Naging masama ang motibo ko. I am coming to you now. And I'm going to change my ways. Yan po ang bahay-sambahan ng Diyos. Ganon ba natin yan itrato? It has a divine value. Remember that God's house is a place where God meets His people. Tingnan nyo sa Exodus chapter 25. Exodus chapter number 25. Verse number 8. And let them make me a sanctuary, that I may dwell among them. Yung salitang sanctuary yan ay material, physical. At yung sanctuaryo na yan, dyan ako makikipag-usap sa kanila at ako isasama sa kanila. At sa ating panahon ng bahay-sambahan ng Diyos ay itrato natin that it is God in the midst here in this house. At huwag nating kalilimutan yan.
Kahit pumunta ka dyan sa CR, kahit pumunta ka dyan sa office, sa mga rooms na yan, God is dwelling with us and He is with us because God is everywhere. Kaya hindi mo dapat itinatago yung kasalanan. Kaya hindi ka dapat nagdadala at gumagawa ng kasalanan. Why? Because God dwells in His house. At kahit wala pang building sa kabilang lote, that is God's house. At huwag mong gawin ang kalokohan mo at kasalanan mo dyan. God dwells in this place. He dwells with us. As He has dwelt in us. Remember, nung ikaw ay naligtas, the body is the temple of the Holy Spirit. Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, makinig ka maigi sa akin. Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, ang banal na Espiritu na nahan sa iyo. Kaya nga dapat ay wala ka ng karapatan sa katawan mo at hindi mo ginagawa ang makamundo at mga kasalanan sapagkat yung katawang yan ay binili ng dugo ng ating Panginoon. Kaya kahit saan ka magpunta, hindi po pwede yan dadamitan ng masama. Hindi yan po pwedeng lalagyan ng masama. Hindi ka gagawa ang iyong kamay, hindi gagawa ng masama. Hindi ka titingin sa masama. Hindi ka maikinig sa masama. Hindi ka titingin sa kasalanan. Because the Holy Spirit is in you. The house of God is just like that. Bawat sulok ng property na ito, ng ating magiging complex if the Lord allows us. Kaya nga itong ating treasure offering ay gagawin natin yan ng umpisa natin yung mga bakod that will cost us about 2.5 million pesos. Diyan lang sa kabila. Wala pa dito. Pero gusto kong i-enclose ito para isang lugar lang tayo. Kung pwede nga sanang i-close na rin yung Sesame Street. Bibilhin natin yan. Kung sino man pumasok dyan, dapat maging miyembro dito. O kung hindi, nagagawa tayo ng bridge. Tayo lang ang dadaan. Wala estranghero. Dogs are without. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bawat bahagi yan. Nandyan ang Diyos. Kahit nandyan ka yan sa GPH. Kahit nandyan ka sa dorm. Kahit nandoon ka, doon sa creek. Doon sa may creek. Sa Eco House. Doon sa mga CR diyan. Sa mga walang nakakakita. Lahat ng lugar na yan, nandyan ang Diyos. Sa Kanya yan. Hindi sa iyo at sa akin. The Lord dwells. Tingnan sa 2 Chronicles chapter 7. 2 Chronicles chapter number 7. Second Chronicles chapter 7 in verse number 16. For now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. Sino ang pumili? Kaya tayo inalaw ng Diyos dito. Ang Diyos ang pumili. Ilang beses nang napatunayan ng simbahang ito. Noon pang bago, noong 1980s, nandun na kami. Sa iba't ibang malugar, we prayed for this, we prayed for that. Pumunta tayo sa Teresa compound, pumunta tayo sa kung saan-saan. But the Lord allowed us to have this property and another property because God chose this place. Siyang pumili, hindi tayo. Kung nakuha man natin dahil hindi sa galing natin,
Kung nakuha man natin ito, ay hindi dahil mayaman tayo. Sino bang multi-millionaire dito? This place cost about 5 million 20 years ago. Yung lugar na yan, kung saan natin nakuha, that's about 18 million. Pero binigay sa atin ng Diyos. At meron pang mga access roads na binigay sa atin ng Panginoon that we were able to pay off. Hindi dahil sa mayaman tayo, kundi dahil pinili ito ng Diyos sa atin. Aren't you glad na ang Diyos ang pumili nito? At ang sabi niyan, dahil nga pinili niya, I have chosen and sanctified. Amen. Nilinis niya yung lugar na ito. Oo, nililinis natin yan. Every service. At nagje-general cleaning kapag mayroong mga darating na bisita. Nililinis ang CR, nililinis ang lahat. Inaayos sa mga yan. Isang araw, pag yan ay ma-repair pa natin doon sa likod, ay di mas magiging maganda. Amen. Pero, ang pinakamahalaga, nilinis ng Diyos. Sinangtify. Dahil ikaw at ako rin ay sinangtify ng Diyos. Alam mo ba yun? Ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay naligtas, He sanctified us with His blood. Makinig ka maigi sa akin. Ang isang taong makasalanan madumi, ang kasalanan ay madumi. Pero dahil sa dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo at ikay nanampalataya sa kanyang salita at sa kanya, nilinis na ang iyong kasalanan. Oo, marami tayong mga kasalanan, marami tayong mga bagay na madumi sa ating buhay. Pero maraming salamat sa Diyos, He has sanctified us with His blood. Kaya ako nakakatayo at nakakaaral, hindi dahil sa ako ay mabait, kundi dahil ako'y nilinis ng Diyos. Hindi sila nakakakanta kasi nga special sila. Hindi sila nakakagawa, hindi sila nakaka-usher. Hindi yan nagagawa because we have something good in ourselves, but God has sanctified each one of us. At pwede ka rin linisin ng Diyos. Dahil ito ang kanyang pangako. Pinili niya at nilinis niya at inihiwalay pa. Yan ang sanctified. Kaya nga'y dapat maintindihan mo na ang building na ito, na ang property na ito, ay sa Diyos siyang pumili. And this is sanctified. Ito po ay inihiwalay sa sanlibutan. Andito man tayo, pero hiwalay yan. Kaya hindi ka magdadala dito ng makasanlibutan. Hindi mo dadalhin dito ang kalokohan. Ang kasalanan. Hindi mo dadalhin dito yun. Magkaroon ka ng tawag nga ng mga matatanda, mangingimi ka dapat. Matatakot ka dapat. Dahil yan ay bahay-sambahan ng Panginoon. Ano pa sabi? For I have chosen, I have sanctified, that my name may be there forever. You see, it is in His name. He is to be honored in this place. Kaya nga ginaawit natin, kaya nga tayo, ang ating mga usapin ay dapat lamang maunawaan natin that it is His name where it is honored. And how God's name is honored? First, the sinner hears the gospel. Dito'y pinapangaral ang kaligtasan. And it honors God. Dahil ang gospel is the life and the death and the burial of Christ. Kaya pag pinapangaral ang gospel,
Christ is honored because He did much for us. He is honored because believers worship together. Kaya nga pag kumanta tayo, lalong tumatamis ang bawat araw kay Jesus. Hindi ba guys siya na itataas natin pag tayo umaawit? Pag tayo nag-worship, pag tayo ay pinapahayag natin yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga mamayang hapon, may mga magte-testify, magre-recite tayo ng verse. Yan ay dati hindi natin mga ginagawa. But God is honored. His name is honored. How is He honored? Ang mga bata, they are instructed. Tinuturuan yung mga bata paano sila dapat gumalang sa Diyos at sa bahay-sambahan ng Diyos. Paano sila mag-isip, paano ang gawin ng mga bagay na yan. That's why Christ is honored. Hindi nagagawa yan sa ibang lugar. Families are strengthened. Dito sa lugar na ito, kaya na ipapangaral, kaya nga ang mga pamilya ay lalong tumitibay. Lalong nabubuo. Ang mga bata na tutong sumunod sa mga magulang, tinuturuan yan. Kaya yung mga matitigas sa mga ulo ng mga bata dito, naikinig kayo sa akin, sumunod kayo sa mga magulang niyo. Kayong mga tatay na tumitingin pa sa iba, sa serbesa, saan pa? Ano pa mga tinitingnan nyo? Di ba yung serbesa, kung minsan lagi may kasamang babae? No, napangiti ka, ganun ka dati. Ay dapat hindi na. Kaya yung mga babae, ganun din. Dapat ang pinakapogi, yung mister nyo. Parang hindi ako makarelate, pastor. I-relate mo pa rin. Be spiritual. Bilang mga mananampalataya, diyan po na-strengthen. Dito rin ang mga missionary ay nabubuo at tinatawag. Kaya tayo nagkaroon ng mga missionaries. Amen. Masakit man sa atin na sila'y lumayo. Natutuwa ba kayo na lumayo sila? Hindi naman. Sa mga missionary natin, hindi ko kami natutuwa. Hindi namin kayo pinalayas, kundi kailangan lang ng gawain ng Diyos. Kaya nga, imbitahin ko ulit sila, siguro sa linggo, magpipreach ulit dito ang isang missionary natin. Amen? Okay. Mga missionaries, dito naaayos yung ating buhay. Dito, lumalakas ang ating loob. Dito, naaayos yung mga masama nating isip. That's why Christ is honored. Kaya yan po yun. Ang pangangaral, pagsisigaw ng pastor, pagpipreach ng pastor, pagtuturo sa Sunday school, ang lahat ng inaaral natin yan para magamit mo sa buhay. Hindi yan para lang dito. Huwag mong isipin, kagaya ka pa rin ng dati. Pupunta ng simbahan, mag-aatanda, pagkatapos, dati pa rin. Di ba, nasanay tayo sa isang relihiyon. Papasok ka, pagkatapos nakabantay na ang anghel. Tapos may daladalang kabibe. Tapos may tubig. Tapos, dudut-dutin mo, pagkatapos gaganyan mo. Tama? Ay, yung isa, gumanon pa doon. Tapos yun na gano'n. Tapos yun na nalagay mo, may stick dito, may malagkit dito, ano yun? Ay, may blessing ang Diyos. Doon tayo nasanay, pagkatapos papasok sa simbahan, pagkatapos tatanungin ka, saan ka galing? Nagsimba. Anong sabi? Wala, basta nagsimba ako. Kaya pagpasok niya, paglabas, ganun pa rin. Kaya nangangaral dito. Kaya ang pastor, laki ng bibig. Kaya ang boses malakas, may pampalakas tinig pa. Bakit nga? Bakit nga ba, pastor? Kasi may natutulog. May matigas ang ulo.
May hindi naikinig, gigisingin ko yan. May matigas talaga ang ulo, bibisitahin pa yan. Kailangan natin yun. Kaya yan po ang bahay-sambahan. Amen. Tingnan niyo sa 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter number 3. 1 Timothy chapter number 3. Verse number 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Dapat lagay mo na sa puso at isipan mo kaya ka pupunta para marinig mo ang katotohanan sapagkat dyan sa house of God, ipinapangaral, itinuturo, ginagawa, ipinamumuhay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya dito napansin mo nung ikay pumunta, nahirapan kang magmura. Ano? Kayo mga palamura. Pagkatapos, 2-3 oras mong pinigil yung sigarilyo mo, no? Tapos hindi kayo walang inuman dito, ano? Hello? Walang baraha dito, no? Wala. Pero pada pag makarinig ka at maalala mo yung inuman ninyo. Wala. Makikita mo dyan, napigilan mo. Tingnan mo mamayang hapon, lalo na, hindi ba practice mo pag dati sumimba ka, lasing ka na sa hapon? Try mo ngayong hapon. Maiiwasan mo yung lasing mo. Yung sigarilyo mo. At kung nagbuong araw ka talaga hanggang gabi, aba, hindi ba ayos? Ano? Kasi dito, this is the pillar and the ground of truth. Kayo mga ang hilig sa online gaming, di ba? Biro mo, ang tagal mag-preach si Pastor, gagawin kong 3 oras ngayon. Kung pwede sana. Kaya lang may Sunday school pa. Pero may salita pa rin ang Diyos. Amen. Pero mo kung yan, napigilan mo yung kasi cellphone mo, kasi lalo na pag nagpipreach, pag nandun, hindi mo talaga mabuksan ang cellphone mo, no? Pag nag-ring yan, sasabihin na naman yan, kukuhanin ng usher yan. Di at least napigilan mo yung tumingin ng mga masasamang bagay dyan sa cellphone mo. Kung tinagal-tagalan mo pa ang pag-attend. Tingnan nyo, kung ikaw ay naging choir member ka, naging choir member pa, hindi ka lang sa linggo. Pupunta ka ba dyan? Anong oras sa practice nyo? Pagkatapos ng service, nagpa-practice pa rin sila, hindi mo mabuksan yung cellphone mo. Hanggang 10:00, kaya pagod ka na, pagdating ng bahay, tulog ka na, di wala nang. Di na bago yung buhay na ipamuhay mo. Lalo na pag nag-full time ka. Pastor, bakit naman yung iba nakakapuslit? Nakakapuslit. Pero nahahataw yun. Nahahataw na ng Diyos, nahahataw ko pa. Dalawa ang humahataw. Kaya it is the pillar and the ground of truth. Pagkatapos may Wednesday pa, di ba? Amen. Tapos kapag tayo ay nagkaroon ng mga okasyon, lalo na nitong investment conference natin, buong araw pa. Amen.
Hindi mo na nagagastos din yung iyong mga pera sa kung saan-saan. Nauubos. Panginoon, ubos na yung pera ko. Lagi na lang si pastor, mayroon tayong gagawin. Ay mamaya, tapos na yung project na yan. Meron pa pala. Ay di maganda. At least hindi mo nagamit sa kung saan yung pera mo. Nagamit sa gawain ng Diyos. Yung mga may pera talagang, ha? Ay no, doon pa sa likod do. Diyan pa, yung pew, gusto kong lagyan natin ng padded. Papaltan natin yung mga nandyan sa senior, hindi yung senior citizen ang papaltan natin. Yung upuan nila kasi mayroon ng mga tumutusok dyan. Tapos itataas natin ng konti para hindi na siya, para hindi sila hirap na hirap tumingin. Tapos dahil sa hirap nilang tumingin, nadediretso na. Lalo na kasi doon, sobrang lamig. Para silang nasa ibang bansa. The pillar and the ground of truth. Tapos pag titingnan mo na yung giving mo, bira na kayo pagbigay ako ng ganito sa gawain ng Diyos. I-challenge kaya kita ngayon. Magkano, challenge kita, challenge. I'll challenge you. Magkano kayang ibinibigay mo kay Globe? O kaya kay Smart? O kaya kay dito? Yun lagi kang nagpapaload. In 6 months time, tingnan mo nga yung ano, takatapos ang gamit mo lang naman dyan, manood ng malaswang, takatapos mga sa Facebook mo, gamit mo lang ay para pag ganyan-ganyan. Ito ang aking pagkain, yan na lang yung mga gamit mo doon sa Facebook mo. Hindi mo man lang nagamit yan para sa gawain ng Diyos. Ipinagmayabang mo lang kung saan kayo nanggaling, kung ano itong ginawa ninyo, ganito, ganyan, anong kinain ninyo, anong mga magagandang lugar na napuntahan mo. Pero hindi mo ipinakita diyan na ginamit mo yan para sa gawain ng Diyos. Yan lang naman ang gamit mo. So I'll challenge you, magkano kayang ginagastos mo diyan? Tapos tingnan mo rin yung ikinakain mo lagi sa labas. Sa Jollibee. Sa Jollibee na nga lang. Yan ang pinakamura di ba? Magkano na ngayon sa isang Jollibee? 150. Every week ka. Minsan lang every week. Nagmiminsan lang ba kayo? O lahat na lang. Every time, kakain ka. 150. 150. Yun ang pinamababa. Kaya pala sabi sa akin, pag may binibili kami, paldo. Kasi dito sanay kami. Mga dahon ba? Pero tingnan mo, magkano ginagastos mo diyan? Tapos ikumpara mo sa ginastos mo para sa gawain ng Diyos. Magkano kaya? Pinayaman mo sila, kahit kailan hindi nagpayaman sa gawain ng Diyos. Tahimik ang buong mundo. Kaya bilang mga anak ng Diyos, alam niyo yung treasure offering din natin, hindi lang dahil sa pera. Hindi lang investment ng brick at saka concrete. It is an investment of the continued ministry of truth. Tingnan niyo pa. Ang sabi ng verse number, balikan natin ang 1 Chronicles 29. Verse number 3.
Moreover, I have set my affection to the house of my God. I have of mine own proper good. Dahil nakita niya na ito ay para sa Diyos, ay sabi niya, para sa Panginoon ito yung best. It is proper good. Hindi leftover. Kung minsan nagbibigay tayo, ay, hindi naman gagamitin, bigay mo na. Hindi mo naman kakainin, bigay mo na. Hindi ko sinasabing masama yun. Okay lang yun pag hindi mo kakainin, pamigay. Amen? Lagi bukas ang office at yung refrigerator doon. At marami akong pakain. Lalo naman naglilinis doon sa office. Okay. Problema doon. Pero ito sabi ni David, no. Kasi nga yung affection niya, alam niya that this is the best. Kaya ang ibibigay niya ay best. Tingnan niyo sa Malakay. Chapter number 1. Oh, chapter 1 tayo. Huwag na number 3 muna. Ninervyos ka na naman. Malakay, chapter number 1, verse 7 and 8. Ano sabi ng salita ng Diyos? Ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have ye polluted thee? In that you say, the table of the Lord is contemptible. Biro mo yan ang attitude. The table of the Lord is contemptible. And if you offer the blind for sacrifice, is it not evil? And you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now into your governor. Will he be pleased with thee or accept thy person, saith the Lord God of hosts? Kung yung mga gobernador nga, kung yung mga may posisyon, binigyan mo ng malapit ng mapanis. Yung may sakit, ibibigay mo yung manok na may sakit kasi hindi mo nga makakain. Matutuwa ba yan sa'yo? Yes, sabi ni David, oh, I have set mine affection, kaya I have prepared my own proper good. Because the palace is not of man. Kaya alam po ninyo mga kapatid, ngayong umaga, I don't know where, nasaan na tayo sa atin pong affection, ang pagtangi natin sa gawain ng Diyos. Bakit hindi natin itama ngayon? Panginoon, mukhang mababa nga ang kalidad pagtingin ko sa bahay-sambahan. When I look at my giving, when I look at my involvement, when I look at the time that I spend in your work, I think there is a need that I should change my ways. Kaya ngayong umaga, patid, let us have indeed a heart. Our affection, iset natin yan sa bahay-sambahan. Ayusin natin. Kaya sa atin pong pagtahak ngayong August hanggang sa September, when we give our treasure offering, may this really be a reflection na tumaas na yung antas ng ating pagkakilala sa bahay-sambahan ng Panginoon. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na binigay mo po sa amin. Para tingnan ang aming mga pagtangi sa inyong bahay-sambahan. Sa totoo po, Panginoon, you have done so much for us. Napakaraming mga bagay na ginawa mo po sa aming buhay. Basura po kami. Pero dahil nga po sa pag-ibig mo sa amin, iniwan mo ang langit. Binigay mo ang buhay mo sa amin. Binigay mo ang iyong salita sa amin. Ibinigay mo ang simbahan sa amin. At ngayon, ang pinili mong lugar ay nandito.
para sa amin upang malaya ka naming mapaglingkuran, upang malaya ka naming bigyan ng kapurihan, upang malaya kami, Panginoong Diyos, na gawin ang inyong kalooban at malayo sa mga bagay ng sanlibutan. Ang hinihiling ko po, Panginoong Diyos, give us, really help us to set our affection on your house. Na ngayong araw na ito, starting this time, mabago namin ang aming pagtangi sa inyong bahay-sambahan. Kaya pangunahan mo po kami. Kagaya ng sinabi ni David, I have set my affection. Ng bawat isa sa amin, magkaroon nga po ng personal na decision ngayong umaga to set our affection in your house because this is a divine undertaking. This is your divine choice. This is your sanctified place. At tulungan niyo nga po kami, Panginoon, para mapahalagahan ito for our lifetime. Habang tinutugtog ang awiting paanyaya, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon dito sa altar? May pag-usap sa Diyos. Lord, naunawaan ko na ang bahay-sambahan ay hindi sa akin. Maraming salamat na binigyan mo ako ng pribilehyo help me then that I would set my affection